sige, halika lang sa presinto ka ng paliwanag. Magandang hapon. Ako si Police Officer Athena Camacho. Pwede mo akong tawagin Ate Athena. Siya naman si SPO1 Clark Ilian Soto Pescador. Pwede mo siyang tawagin Kuya Ilian. Ikaw ay may karapatan manahimik o magsawalang iba na iintindihan mo ba yan? Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring nagiging pabor o laban sa iyo sa anumang hubungan. Iintindihan mo? Ikaw ay mayroon din karapatang kumuha ng abogado na iyong pinilig. Ngayon, alam mo ba kung ba't nandito? Opo. Ikaw ay nakalabag ng batas. Ngayon, tatawagin namin yung mga magulang mo. Ngayon, saan ka nakitira? Anong pangalan ng mga magulang mo? Sir Ian, tatawag si attorney. Sige, ma'am. Barangay Captain, residente mo po ba dito AK Mantana? Yes, po. So, siya po ay may nagawang nalabas sa batas. At kailangan patawag yung mga magulang niya para pumunta sa presinto. Siya ay nakapag-ulit na ang robbery. Kami siya po under RPL 284 of the Revised Penal Code of the Philippines. At ayon sa RA 94 as amended by RA 1060, hindi siya pwede nagawang at kailangan ipatawag ng intervention sa amin. So, kung maaari ay kailangan sana pupunta yung mga magulang niya sa presinto upang pag-usapan ng pag-a-undergo ng bata sa intervention group. Magandang hapon, sir. Ako si SPO1 Clark Ilian Pescador. Sir, pwede mo ba ako masamahan sa bahay ni Kuwel Asobro? Dahil naman yung anak ay may nagawa kasalanan doon sa presinto. Magandang hapon, ma'am. Ay, natabihin ko yung police officer ko. Ma'am, magandang hapon. Ako si SPO1 Clark Ilian Pescador. Ano po ba ang ina ni AJ Magdala? Pwede ko po ba kayong maimbitahan sa presinto dahil may nagawa po siyang kasalanan? Doon po siya sa presinto. Alam niyo po ba, Mrs. kung ba't namin kayo pinatawag nito? Dahil ang inyong anak ay nagagawa ng kasalanan. Siya ay nagagawa ng robbery. Ano ba ang sasabihin mo ba mo? Dahil mag-islis ka, ma'am. Ngunit siya ay criminal protektahan ng Republic Act 9344. Kilala sa iba bilang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Gab Anton Cadena. Ako po ang in charge sa ating Diversion Committee. Ang Diversion Committee ay ang tumugon sa tinatawag na Child in Conflict with Law or CICL. Yun pong mga batang dinalaang at inaakusahan o napatunayan lumabas sa batas at bilang pinuno ng Diversion Committee. Ako na rin ang inyong facilitator sa gagawin proceedings para simulan na ang ating pag-uusap. Akin po lang ipakilala ang mga dumalo sa programa ito na inuulan namin si Kagawad Gabi, ang representative ng ating Barangay Council for Protection of Children. Si Max Aquino ay isang presidente ng UC at sumunod si Guard, ang ating representative ng LSWD, at isang pastor sa Simbahang God Loves Every People. Siya po ang nagpayo sa atin na magsagawa ng diversion proceedings.
Ayon na din sa nagawang unang investigasyon ng mga pulis, nandito siya upang gabayan tayo sa ating meeting. Salamat po sa inyong pagdalo. Muli, narito tayo upang ayusin ang ating problema. Kailangan kung lang tayo ay sumang-ayon upang wala pong samahan ng loob. Kung gayon ay ating simulan. AJ, pwede bang salaysay mo ang nangyari? Nakaupo po ako sa eskinita. Iniisip ko lang po problema namin sa pera. Eh nung nakita ko po na may dumaang lalaki na mukhang mayaman po, inablot ko na po yung cellphone niya. Bebenta ko lang po sana yung cellphone niya para makatulong po sa gustusin sa bahay. Pauwi na po ako galing school nun nang makita ko po si AJ. Una, hindi ko po siya pinagsuspetsahan. Ngunit nung inablot niya ang aking cellphone, agad akong nataranta at nagsusumigaw habang hinahabol siya. Mabuti na lamang at nahuli siya ng mga testigo ko. Nasabi ko na rin ito sa aking mga magulang at labis po silang natakot. Sabi po nila na dapat ko talagang ipahuli yung batang to. Bigyan din natin ang witness. Kasi gagawat, ako'y nakatambay ko ako nung makita namin si Reyes na sumisigaw ng muro dahil nanakawan daw siya. Kaya tinakang namin na binuli namin agad si AJ. Bilang gagawat natakot po ako dahil may ganito pa palang mga pagkataan. Kaya gusto ko po sanang tumulong na ma-resolve ang problema ko. Ayan po, pakinggan naman natin ang side ng magulang ni AJ. Bilang isang ina, napakahirap kong tanggapin ang nagawa ng aking anak. Siya lang po ang aking katuwang na pumayod sa aming pamilya. Mabait at masipag po siya. Noong una, nagaling po ako sa kanya dahil nalaman ko po ang kanyang ginawa. Ngunit naawa po ako dahil nakagawa po siya ng kasalanan dahil sa hirap ng aming buhay. Salamat po sa inyong mga sinabi. Masasanyas po ba tayo para sa programa ni AJ? Maaari po namin tulungan si EJ dahil ang aming paaralan ay mag-offer ng scholarship para sa mga CICL. Nang sa ganon, maitawan ni EJ ang kanyang nagawang mali at mabuhay muli ng maayos. Thank you, Ms. Max. Teka, paano ko po masasigurado na hindi na ulit magnanakaw si AJ? Sir, bilang miyembro po ng LSWD, obligado po kaming i-monitor ang progress ng bata at ang pagbabago po niya. Kami na po ang bahala upang maibalik ang mabuting pag-uugali ni EJ pabalik sa komunidad. At kung gano'n, pwede namang karumaan ng ating diversion contract. Bago po tayo magtapos sa diversion meeting, may hinanda po kami ang ating pagsasalo sa